Ayan, magandang gabi po sa ating lahat at happy Sabbath. Rinig po ba ako? Malinaw po ba? Kasi hindi ko po sigurado kung Yes, malinaw. Happy Sabbath. Ayan, maraming salamat po. At maraming salamat din po sa napakagandang awit ni Sister Everlyn Tierra. Sa totoo lang po, ako po ay kinakabahan. Kasi first time ko po ulit na mag-speaker sa loob ng halos ilang taon na rin. Hindi po ako nakakapag-speaker, ngayon lang talaga. At ayon po sa aking karanasan, sobrang hirap po pala talaga maghanap ng topic, lalo na kapag yung antagal mo nang hindi talaga nakapag-speaker. Nasanay lang kasi ako di ba, pag Sabado, nasanay lang ako na yung nagsasalita lang ako sa unahan, preside lang, konting salita, ganyan, tapos na. Pero ganun pa man po ay tayo po ay inatasan ng ating Panginoon na magkaloob tayo ng mensahe sa ibang tao, kaya ating gagawin. So, yung atin pong PowerPoint, na po ba? Ayan. So, ang atin pong topic ngayon, ang mensahe na ipinagkaloob ng ating Panginoon sa gabing ito ay may pinamagatang stop, rest. So, kung mapapansin niyo po yung mga punctuation mark na nakasama dun sa ating title, meron po diyang exclamation point sa pagkatapos po ng word na stop. At merong period doon sa word after the word rest. So, siguro po malalaman po natin mamaya kung bakit yan po yung naging title natin, Stop, Rest. At kung yun nga po, kung mapapansin po natin na yung meron pong diin doon sa ating title. So kung tayo man po ay meron po tayong mga iba't ibang ginagawa ngayon sa mga oras na ito na hindi kaaya-aya at kumbaga magbibigay ng distraction sa ating pakikinig sa mensahe na ipinagkaloob ng ating Panginoon, ay sabi po sa ating title, stop. So tigilan po muna natin yan. At iniimbitahan ko pa ang bawat isa na makinig. So bago po tayo magpatuloy ay tayo po muna'y yumuko para po sa ating panalangin. Dakila namin Diyos, ang tahanan ay nasa mga langit. Kami po ay nagpapasalamat sa buhay at kalakasan na ipinagkakaloob dito sa amin. Sa mga oras na ito, Ama, gabayan niyo po nawa kami sa aming pag-aaral ng inyong salita at nawa ang inyong presensya ang sumaamin. Kayo po nawa ang siyang makita sa akin. Ganyan din po, puspusin po nawa ninyo ako ng inyong banal na Espiritu. Ganyan din po ang mga tagapakinig na maunawaan namin ng sama-sama ang inyong salita na mapapakinggan sa gabi nito. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ayan, sa pagpapatuloy po, next slide, meron po akong tanong. Ayan, meron po akong tanong. So medyo maliit pala yung aking PowerPoint. Ang tanong dyan, pagod ka na ba? So, gusto ko pong marinig yung mga sagot ng mga nandito po sa Zoom. At kung meron po sa live at sa FB Live, pwede din po na baka basahin po ng ating mga kabataan. So, tanungin ko po si Ate Miriam po, dahil siya ang nasa sunod na, siya po ang kasunod dito sa Zoom. Hello po. Hello so, po. Napagod ka ba, Ate Miriam? Pag naglaba. Naglaba? Oo, ang dami. Pag naglaba, ang dami. Kasi di ba kadalasan paglabas mo, di ba lalabas ka naligo. Pag uwi mo, maliligo ka uli. Sa linggo, kung isa kong maligo kasi napunta kami ng Kawit. Kapag maglaba kasi ang dami maglaba. Ayan. Maglaba. Ayan, maraming salamat po. Napagod si Ate Miriam. So yun po ay sa
sa physical na aspeto. So, sino pa pong nandito? Si Ate Marge po. Charmaine. Sa pananampalataya, hindi ako napapagod. Pero sa physical, sa mga trabahong iyon, medyo nakakapagod din. Pero okay lang. Sa physical, pero hindi sa spiritual. Yes. Yan, maraming salamat po. At last po, nawala si Gina Lynn. Nakita ko si Gina Lynn kanina. Si Kuya Ronald na lang po. Pagod ka na ba? Pagod na? Opo. Pagod Pagod ka na ba? Nakakapagod naman talaga sa mundo, 'di ba? Kasi napakaraming problema. Katulad ngayon, di ka ba mapagod sa bahay lang parate? So, nakakapagod. Tapos ang init pa. Tapos buong araw nagtatrabaho ka. So, nakakapagod naman talaga. Buti na lang mayroong Sabado para pahinga. Amen. Ayan. Baka may sasabihin din si Ate Gang para may naririnig ako. Ate Gang, pagod ka na ba? 50% oo. Yung 50% hindi. O may Hindi. hati pa. Kaya pa. Kaya pa. Ayan, very good. Ayan, so, ayan, kaya ako po natanong na napagod ka na ba? Kasi, yun nga, kagaya nga ng sabi ni Kuya Ronald, na marami tayong mga bagay na kinapapaguran. May mga iba't ibang aspeto, meron po sa physical, halimbawa na lang po yung mga trabaho nga po natin. Then, halimbawa meron kang sakit na parang napapagod ka na, bakit etong sakit na to hindi nawawala sa'yo. Meron namang pagod ka dahil wala kang tulog. Siguro, bakit walang tulog? Siguro puyat sa pag-aaral or meron bang overtime dyan pag nagtatrabaho? Ayan, yan po ay sa physical na aspeto. Sa mental na aspeto naman po ay maaaring tayo ay nag-aalala, ano bang kakainin, kinabukasan, lalo na sa mga magulang natin. Meron tayong mga anxiety pagdating po sa mga kabataan po natin, lalo na sa mga adolescent age yan, mga ganyan. Yan po yung mga age kung saan nakakaranas po yung mga kabataan ng anxiety. Then, sunod ay sa social na aspeto, ay halimbawa yung pakikisama mo sa tao, yung lalo na kapag may mga nakakasalamuha kang tao na toxic yung attitude, ganyan. So, nakakapagod yun, di ba? And then, pagdating naman sa spiritual na aspeto, ay marami tayong mga pagsubok na pinagdadaanan na parang inisip natin, Lord, bakit naman po sobrang tagal na ang dami-daming pagsubok na dumadating sa akin, parang hindi naman po ata natatapos. So, di ba parang napapagod tayo na parang mag-isip na bakit palagi na lang ganon yung nangyayari. Pero marami po tayong mga iba't ibang rason kung bakit tayo napapagod. At sabi nga po sa ating key point, sabi po sa ating key point, and he said unto them, come ye yourselves apart into a desert place and rest a while. Sabi po dyan, rest a while, for there were many coming and going, and they had no leisure so much to eat. Yan, so bakit kaya ganito yung nasabi dito sa ating verse? At kung mapapansin po natin, merong tao na nagsabi, and sabi, he said, merong tao na nagsasabi nitong bagay na to na magpahinga muna tayo, sandali, ganyan. At kung atin pong babasahin sa libro ng Mark 6, ay malalaman po natin na ang nagsabi po ng salitang ito ay si Jesus, kung saan kausap niya po ang mga
disipulo sa mga panahon na to dahil kung atin pong tatanungin kung ano pong meron dito, ito po yung time na inutusan po ng Panginoon itong mga disipulo na humayo at binigyan niya ng authority yung ating mga disipulo na magpaalis sila ng mga demonyo o masasamang espiritu sa katawan ng tao. At kumbaga sinugo din sila ng ating Panginoon na ipangaral yung kanyang mga salita at ipangaral din yung na magsisi ang mga tao sa kanilang mga pagkakasala. And then so nung panahon na yan ay tinipon po ng ating Panginoon ng ating mga disipulo sa kabila ng kanilang kabisihan. So ito pong mga disipulo ng Panginoon ay naging busy din po sila dun sa mga activity. Halimbawa, kumbaga sa term natin ngayon, may mga activity sa church, ganyan, may mga outreach, ganyan. So naging busy din po sila sa gawain ng ating Panginoon na lumabas po sila sa harap ng maraming tao para magpagaling at mag-preach din sa kanila. At doon po yung nagkaroon ng, kung kaya po sinabi nga po ng ating Panginoon, dun sa ating pong verse na, "Come ye yourselves apart into a desert place and rest for a while." So kung mapapansin po natin dyan, ang sabi ay desert place. So basta Tagalog po, ang desert place ay ilang. At nung nag-gather ng Panginoon itong mga disipulo ay nagkaroon po sila ng sharing dun sa kanilang naging experiences nila habang sila po ay nandun sa crowd na nagpapagaling at nagpe-preach. At next slide po. Ayan. So may katanungan po dito. Ano po ba yung kumbaga sa atin pong sa atin po ngayon, marami po sa atin ang nakakalimot na rin na magpahinga. So, 'di ba nung sa disciples po na napansin po ba natin na ginather po sila ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, kung hindi po sila ginather ng ating Panginoon, may tendency na magpatuloy sila ng magpatuloy dun sa kanilang ginagawa. So, at marami po sa atin ang nakakalimot na magpahinga din. At mas inuuna po natin yung mga bagay na mga iba't ibang bagay sa mundong ito kaysa sa po dun sa pagpapakain ng ating spiritual sa ating spiritual na katawan. At may kahit na ayan, so may tanong po dito, may mga bagay na mas binibigyan na tayo ng atensyon. So kung ano po ba yung mga bagay na binibigyan po natin ng atensyon? Una pong nakalagay dyan ay ang needs and wants po natin. Di ba po kapag meron po tayong mga pangangailangan, meron po tayong kagustuhan, ginagawan po natin ng paraan na makuha po natin yon. And then, ganun din po sa ating pamilya, kung meron po tayong mga ginagawa na para po, kumbaga, masuportahan po yung ating pamilya at kumbaga, nawawala po yung minsan yung ating atensyon sa ating Panginoon. Nawawala po yung kumbaga, yung gawain natin na unahin natin ang Panginoon, unahin natin ang pagpapakain magpapakain sa ating spiritual na pangangatawan. And then, sunod po ay yung sa work. Di ba po? Pagising po natin sa umaga, pwede pong mag-aasikaso na agad tayo, maliligo na kaagad tayo, then nakakalimutan natin mag-devotional, mag-pray man lang, then nakakalimutan natin na kahit manalangin man lang sa ating Panginoon, kausapin yung ating Panginoon bago po tayo gumawa ng ating mga gawain sa buong araw, nakakalimutan natin ang ating Panginoon. At isa sa mga nagiging dahilan doon ay ang ating mga trabaho. At ganoon din po sa ating mga estudyante, kasi ngayon po sobrang dami talaga ng ginagawa ng mga estudyante, hindi lang din ng mga estudyante kundi ng mga guro din na
isa nga din sa dahilan kung bakit nakakalimot na magkaroon tayo ng pagbabasa ng Biblia dahil natatabunan ng mga activities na mula sa school. Ayan, at kung akin naman po siyang i-relate dito sa atin pong team na Tech Talk. So, may katotohanan po na babad na po talaga ang mga kabataan sa social media. At kahit ako naman po ay aminado po ako doon at nakukuha din po yung atensyon ko bilang estudyante na kumbaga may hawak po ako na cellphone, then nasi-switch po siya kapag nag-social media po ako. Kumbaga nakakalimutan ko na rin na unahin yung Panginoon nakakalimutan ko na rin na unahin yung ating Panginoon. Lalo na kapag meron pong load, ganyan. So, minsan po, nakabukas na po yung Instagram, nakabukas na po yung Facebook, nakabukas na rin yung Messenger. Ayan, non-stop po lalo na yung Messenger kasi ang dami-daming group chat na tungkol sa mga groupings, ganyan-ganyan. At minsan napapatingin din sa Twitter. Yan, so alam ko po yung ibang mga kabataan dyan ay relate po sa akin. At aminado din po ako na yung TikTok po ako din po kumbaga, natatempt din ako for enjoyment. Na minsan hindi ko na rin napapansin na nahuhook na pala ako masyado doon. At habang ako po ay yung kumbaga, nahuhook po ako sa mga bagay na to. Nung Sunday po, kumbaga nag-scroll lang ako nang nagsuscroll. And then nung Sunday, hindi ko maalala kung Sunday or nasa Monday, mga ganyan po. Hindi ko po napansin na kaya pala sabi ko ang bigat ng pakiramdam ko, ganyan. And then bigla na lang akong umiyak. And then sabi ko, Lord, nakakapagod po pala. Then kasi 'di ba kapag parang pag wala kang pagising mo sa umaga, kasi po ako po kapag gising po kasi sa umaga, meron po kasi akong alarm. And then syempre pag narinig ko po yung alarm ko, syempre nahawakan ko na yung cellphone ko. So kapag nahawakan ko po yung cellphone ko ay tuloy-tuloy na po 'yon. Hindi minsan nakakalimot ako lalo na sa mga panahon na 'to. Nakakalimot talaga ako na mag-pray at magbasa ng devotional ko. And then samahan mo pa na merong yung mga activities mo sa school, samahan pa na sumasabay din sila. Kumbaga hinihila ka nila. Alam mo po yung feeling na yung mga bagay na yon, sama-sama po silang tinetempt ka na hindi ka na yung attention mo wala na sa Panginoon. Ayan, so umiyak po talaga ako noon, din sabi ko, Lord, nakakapagod po pala. And then sorry. Yan, so sa madaling sabi nga po ay na-occupy yung utak ko sa bagay na yon. And then kaya ko din po nabuo itong topic ko ay dahil sabi ko, Lord, ano po ba yung itatopic ko ngayon? Kasi yun nga po, sabi ko, parang kumbaga ang sabi din ng Holy Spirit, hindi ka makakapag-preach ng hindi mo alam. So kung ano po yung alam ko, yun po yung naisip ko na i-preach ko ngayon. At dahil nakaramdam po ako ng pagod, dahil po sa mga bagay na tinatangkilik ko, ayun po yung nabuo ko ngayon na topic. Ayan, at yun po nung nagkaroon po ako ng kapaguran, na-realize ko na ganun po yung iba po pala yung feeling kapag wala ka sa Panginoon. Iba po pala yung feeling kapag hindi mo sinasapuso yung relasyon mo sa Panginoon at na nakakaramdam ka ng panghihina sa spiritual mo na aspeto. At ayan, so kung meron man pong iba din po sa atin ngayon na nakakaranas po na
nanghihina tayo sa spiritual natin, sa physical or sa mental na aspeto natin, lumapit lang po tayo sa ating Panginoon. Kasi iba po yung feeling na fully 100% mong binibigay yung iyong sarili, yung iyong puso sa ating Panginoon. Ayan. At saan na ako? Basahin po natin sa Ecclesiastes 1 verse 13 to 18. Next slide po, ayun. At ang sabi po diyan, at inihilig ko ang aking puso na hanapin at siyasatin sa pamamagitan ng karunungan ang lahat ng nagawa sa silong ng langit. Mahirap na pagdaramdam na ito ang ibinigay ng Diyos sa mga anak ng tao upang pagsanayan. Sa 14, aking nakita ang lahat nagawa na nagawa sa ilalim ng araw at narito, lahat ay walang kabuluhan at nauwi sa lahat. Sa 15, ang baluktot ay hindi matutuwid at ang kulang ay hindi mabibilang. Sa next slide po, 16, ako'y sumasangguni sa aking sariling puso na sinasabi ko, narito, nagtamo ko sa akin ng malaking karunungan ng higit kaysa lahat na nauna sa akin sa Jerusalem. Oo, ang puso ko'y nagtaglay ng malaking kabihasnan sa karunungan at kaalaman. At sa 17, at inihilig ko ang aking puso na makaalam ng karunungan at makaalam ng kaululan at ng kamangmangan, aking nahalata na ito man ay nauwi sa wala. At sa 18, sapagkat sa maraming karunungan at maraming kapanglawan at siyang nananagana sa kaalaman ay nananagana sa kapanglawan. So, ayun nga po. So, di ba kapag nag-scroll po tayo sa atin pong mga social media, so, meron na rin po tayong mga kaalaman na nalalaman sa social media at kahit po hindi sa social media, kahit po sa mga experiences po natin, marami po tayong nalalaman. Pero ang sabi po ni King David dito sa atin pong verse na binasa, ay ibinigay ni David yung kanyang puso sa mga bagay sa ilalim ng langit. Pero ano nga ba ang sinabi niya? Na ang lahat ng bagay na ito ay walang kabuluhan. So ito po yung mga tinatangkilik po natin ngayon. Kumbaga, proven na siya ni King David na wala tong kabuluhan, na bakit pa natin siya kailangan tangkilikin, wala nga naman siyang kabuluhan. Na the more natin siyang tangkilikin yung mga bagay sa mundong ito, the more na magkakaroon tayo ng kalungkutan sa puso natin at ganun din magkakaroon tayo ng kapaguran sa kaluluwa natin. At yan, so next slide po. Ayan, so ano po ba ang nangyayari lalo na sa mga kabataan natin ngayon? Ano po ba ang mangyayari kung tayo po ay ibinibigay po natin yung ating puso ng kalahati lang sa ating Panginoon? Meron ba tayong kabataan dyan? Ayan, si Kuya Limuel. Kuya Limuel ang nakita ko. Yan. Ano nga yung tanong? Yan, kasi di ba po, hook na po tayo sa social media po ngayon. So ano pong nangyayari ngayon na, ano po yung experience nyo na naging, kumbaga half na po yung, hindi na buo yung pagbibigay nyo ng inyong puso sa ating Panginoon? Sariling experience? Opo.
Ano ba? Kasi pag nung wala pa kasing nung wala pang pandemic, pag nagsisimba talaga ako, Mm-mm. focus talaga ako sa pagsisimba. Hindi ako nagfe-Facebook ganun. Kahit minsan nga napapansin ko yung ibang mga kabataan. Siyempre nakikita ko talaga yon, di ba? Kahit sino naman nakikita. Pero ngayon, siguro dahil isa sa platform natin na ginagamit is yung Zoom, which is online, gumagamit ng Wi-Fi, siguro may pagkakataon na ibabaling ko yung attention ko sa YouTube kasi doon ako mahilig talaga sa YouTube. Pero hindi naman all the time. Parang may parang yun nga, may aminin natin minsan may mga topic talaga na minsan naboboard tayo. Parang pampagising lang siguro, yung parang ganon. Yun yung nagiging ko, experience na lalo na nasa bahay lang. So yun. Salamat. Ano po? Wala nang ibang kabataan. Si Dos. Sa akin parang kagaya lang kay Tia Limuel. Siyempre, 'di ba kapag hap sa Panginoon yung binibigay natin, tapos hap din sa mundo. Parang minsan, parang mas tumataas pa yung binibigay natin sa mundo kaysa sa Panginoon. Tapos mas na-spend mo yung oras mo sa makamundong bagay. Katulad namin yan, mga kabataan, mga addict na talaga sa social media, sa lahat ng social media na meron sa mundo. Parang nagagamit na namin. Kaya mahirap talaga, kailangan talaga buo yung binibigay mo sa Panginoon. At hindi lang yung kalahati na meron. Kasi, syempre naman kapag diba dumating yung Panginoon, hindi naman sasabihin, hindi naman pwede na hap-hap, diba? Kailangan talaga 100% ka sa Panginoon. Hindi yung, parang hindi ka pa sigurado sa pipiliin mo. Kaya, ayun lang. Ayan, maraming salamat sa sagot ni Dos at ni Tia Lemuel. So, kahit ako din po 'di ba, pag sa mga social media, meron po tayong mga napapanood na mga spiritual na video. 'Di ba po, parang kahit na nakakapanood ka ng mga video na about kay God, kumbaga parang kulang pa din. Hindi ka, kaya minsan ako pag nakakanood talaga ako ng mga ganon, then syempre sa Facebook, 'di ba? Parang pagkatapos mo makanood ng spiritual video, sunod nun, iba naman na hindi naman spiritual. So nahahati, 'di ba? Nahahati yung atin pong puso kasi hati din yung ating nakikita, hati din yung nakikita natin sa social media. At kumbaga hindi nga po yun enough para po sabihin na magkaroon tayo ng pananampalataya na fully 100% na para sa ating Panginoon. At ano po ba yung mga nangyayari kapag ganito po yung mga, kumbaga ito din po yung mga nagiging source ng kapaguran din ng ating puso, kasi nga hindi nga po hindi po full yung ating atensyon na naibibigay sa ating Panginoon. At ano po ba ang nangyayari kapag ang hindi po full yung ating atensyon na pinagkakaloob natin sa ating Panginoon? So, sabi po sa Isaiah 40 verse 30 to 31, pati ang mga kabataan ay manlalata at mapapagod, at ang mga binata ay lubos na mga bubuwal. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas, sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod, sila'y magsisilakad at hindi manghihina. At hindi lang po ito para sa mga kabataan, kasi sabi po sa verse 30, di ba?
pati ang mga kabataan. Hindi lang po din para sa mga kabataan, kundi pati din po sa mga adults po natin, sa mga young at hearts po natin, na kung ang ating pong pananampalataya sa ating Panginoon ay kalahati lang, tayo po ay manlalata at mapapagod at mabubuwal po tayo. Kumbaga, magkakaroon po tayo ng failure. At madali po. At medyo nawala ako. Ayan, at dahil po ngayon po ay araw na po ng Sabat, ayan, so inaanyayahan po tayo ng ating Panginoon na mag-rest. Na itigil po muna natin yung mga bagay na tinatangkilik natin. Next slide po. Ayan, ang sabi po diyan, rest from self-gratification. So kung ano man po yung mga kagustuhan natin, mga tinatangkilik na po natin. Then rest from social media. So ngayon po ay araw po ng Sabat, ay iwasan po natin at wag iwasan hangga't maaari, gawin nating habit na pagdating po ng sunset ay wala na po tayong kumbaga iwas na po yung ating atensyon dun sa mag-scroll pa tayo ng mga social media natin na hindi related sa worship natin. Although, nandun talaga yung point na makakakita tayo kasi nga yung atin pong live ay nasa Facebook, meron din po sa YouTube. Pero, sa tulong po ng ating Panginoon, makakaya po nating gawin yon. Kung ano po yung kaya nga po kailangan kung ano po yung habit natin, dapat po, kung ano po yung nasa puso natin, talaga, yun po yung, kumbaga makikita rin po yun sa action natin. At ang sunod po ay rest from study para naman po sa ating mga estudyante na alam po natin na sobrang dami pong, kahit ako estudyante, sobrang dami po nating activity sa school talaga ngayon na kailangang ipasa, kailangang i-comply. Pero rest from study po muna tayo dahil ngayon nga ay araw ng Sabat. So pwede po natin siyang ipagpaliban kasi meron pa pong ibang araw at naniniwala po ako bilang estudyante na kung uunahin po natin ang ating Panginoon ay mas magbibigay po siya ng time para sa atin na gawin po yung mga activity natin na naiwan natin. At sunod ay rest from work. Ganun din po sa mga may work dyan. Hindi pa ako nakakaranas na mag-work pero base po din doon sa mga nakakasalamuha ko din, alam ko po na mahirap na iwasan lalo na po yung mga work ng Saturday. Pero ang ating Panginoon ang nakakaalam ng ating puso. Kaya nga po hindi rin po tayo dapat mag-judge sa ibang tao lalo na nakakapag-work sila ng Saturday kasi meron naman pong iba't ibang rason talaga. Pero kung kakayanin po na talagang ibigay po natin ng ating puso sa ating Panginoon, na unahin po talaga natin siya sa araw ng Sabat. Then, rest from world things. So, ito po ay yung sa kabuuan na iwasan po natin yung mga bagay sa mundo. Iwasan po natin na, kumbaga, ito po yung makadistract sa atin sa lakad kumbaga sa journey ng ating pananampalataya na itong makamundong mga bagay na to, ito po yung maging dahilan na maging mahina tayo sa ating pananampalataya na hindi naman natin pwedeng sabihin sa ating Panginoon na kapag tinanong na tayo na ano bang ginawa mo sa mundo, yun po lang po ako, parang nagpakalunod lang po ako sa mga mundong gawain. So hindi naman po natin pwedeng sabihin yon. Kaya po rest from worldly things din, or hangga't maaari iwasan po natin. Then next slide po. Yan, at basahin din po natin sa Genesis 2 verse 3, at binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siya'y ipinagpahinga
ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. So, meron po ba tayong napansin dito na sinabi na napagod ang Panginoon? Kaya po siya napagod po ang Panginoon sa buong paggawa niya ng mundo. Yan, kaya po siya nagpahinga. So wala pong nakalagay diyan sa verse na yan na napagod siya kaya siya nagpahinga. Pero binasbasan niya yung araw ng Sabat upang ipangilin. Then next slide po. Yan, dito po natin makikita sa Isaiah 40 verse 28, hindi mo baga nalalaman, hindi mo baga naririnig ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang may lalang ng mga wakas ng lupa, hindi nalalata o napapagod man, walang makakatarok ng kanyang puso. So ang ating Panginoon po ay hindi po siya napapagod. At hindi po natin pwedeng sabihin na napapagod ang ating Panginoon kaya siya nagpapahinga. Ang ating Panginoon po ay hindi po siya napapagod, kagaya po ng sinabi sa ating verse. Kaya nga po, kung ang ating Panginoon po ay kung ang ating nga pong Panginoon ay hindi napapagod, pero nagpahinga siya, paano pa po tayong mga tao na napapagod tayo? 'Di ba po ba? 'Di ba dapat tayo po yung mas magpahinga kaysa sa po sa ating Panginoon. Kaya po ang sabi po sa atin, rest, magpahinga po tayo sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. At ito po yung pagkakataon natin na makapagpahinga po tayo, na ibigay po natin yung ating atensyon sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pangingili natin ng araw ng Sabat. At next slide po. Ayan. So ang pinaka higit na kailangan lang po nating tandaan ay magpahinga po tayo sa ating Panginoon na siyang tunay na kapahingahan. So wala po tayong mapapala sa mundo. Kagaya nga po ng sabi ni King David na ang lahat ng mga bagay sa mundong ito ay walang kabuluhan. Kung kaya nga po magpahinga po tayo sa ating Panginoon upang makapagpatuloy po tayo sa ating journey ng ating pananampalataya sa mundong ito. Yun lang po at happy Sabbath po sa ating lahat.